Magandang araw mga idol. Ito po ang ginagawa ko po ay magpupuloy po tayo ng Honda RS125 carb. Ito po kinakat ko po yung kanyang stator. As you can see mga idol, nakat na po natin yung kanyang ground. Magandang araw mga idol, ipakikita ko po sa inyo ngayon kung paano po ako mag full wave ng Honda RS125 carb. Una po is kakalasin po natin tong kanyang crankcase cover. Ito pong left side niya na crankcase. Dahil nasa loob po nito yung kanyang stator at kailangan po natin siyang i-modified. At advice ko po para sa lahat ng mga gusto mag full wave, kung ang charging system naman po ninyo ay normal at hindi naman po nalolobat ang inyong battery, huwag na po kayong mag full wave. So yun, ginagawa lang po ito sa mga may problema yung charging system at sobrang hina mag-charge ng ating mga battery. Ang atin pong mga motor ay may kanya-kanyang design sa ating mga charging system. Ngayon, kung tayo po ay magdadagdag ng mga accessories gaya po ng mga malalakas na ilaw o busina, maapektuhan po ating charging system. Diyan na po mangyayari minsan yung pagiging pagkalobat ng ating mga battery. At eto nga po, balik tayo mga idol. Tinanggal ko na po yung socket ng ating stator. At eto na nga, dito po tayo magkakat. Nakalas na natin yung stator natin. Dito sa, yan, kinasa natin siya dyan. Next na gagawin po natin is, tapin natin yung ground. So ito yun. Yung wire na yan, ikakat po natin yan. Guys, yan, nakita nyo, nakat na siya. Then, ang next naman po natin gagawin is tatanggalin naman po natin yung stator mismo doon po sa kanyang crankcase cover para po mas madali tayong maghinang at mag-connect po noong ating mga wire na tinanggal kanina. Guys, kinalas natin tong stator dito sa left crankcase kasi meron siya ditong kakalasin. Yan. Kita nyo yung yellow. Itong screw na to. Yan. Screw na to, screw bolt. Kakalasin natin yan. Tanggalan natin yung screw dito kasi pagka dito sa kulay yellow. At eto na nga po, tinanggal ko na nga po yung bolt para dito sa nakakabit sa yellow na to. Ikakat po natin yan na ganyan. Then after po natin makanutin po natin siya dyan at babalatan po natin yan. At yun nga po, natanggal na po natin yung kulay yellow. At ibabalik naman po natin yung screw na maliit dun sa pinagtanggalan natin kanina. At yan na nga po, nakabit na natin po yung bolt. So yun, nasundan nyo po ba mga idol? At yan, kung mapapansin nyo po, ito po yung copper na kinat po natin kanina. Iko-connect po natin yan dun sa yellow na kinalas natin kanina dun sa kabila. So yun, inikot ko lang po yan. Paabutin po natin dun sa kulay yellow. Yan, dito po, iko-connect po natin yan dyan. Hihinang natin para po hindi kumalas. Make sure po na kailangan po nating balatan yung copper para po nang sa ganun po, mas dumikit po yung ating panghinang at siguradong nakakonect po yung ating copper wire dun po sa ating yellow wire. Make sure po na maganda ang pagkatunaw ng tingga at nang sa ganun, maganda po ang pagkakadikit at hindi po magkaroon ng loose connection katagalan. And then after nyo po maghinang, lagyan po natin ng cover yung ating hininang para po hindi siya magkaroon na grounded. Make sure po na maganda yung kanyang pagkakabalot. Magka-grounded yan kapag dumikit ito sa ibang wire. Kabit na natin. And then next po is ikabit na po natin yung mismong stator dun po sa ating crankcase cover. So yun, nakat ko na rin. Ito yun, dito siya nanggaling. Yung kinat ko, dinikit ko dun sa yellow. Ayan. At ang next naman po natin is itong socket ng stator. Yan. Kung mapapansin nyo po, kinat ko na po yung yellow wire dyan sa socket galing ng stator. Yung yellow. Kukonect natin dun sa regulator. And so yun mga idol, move naman tayo sa second step at kung saan magkoconnect naman tayo ng ating regulator or tinatawag natin minsan na rectifier or voltage regulator. At dito po gagamit po tayo ng 6 na socket. Since yung atin pong gamit na regulator or voltage regulator o rectifier is 5 pin po. Kaya gagamit po tayo ng 6 gang na socket pero 5 lang po yung ating gagamitin na wire. At ito po, i-connect po natin yung yellow wire galing po ng stator papunta naman po ng regulator. At ito pong yellow color po na wire galing po ito ng stator. I-connect naman po natin ito sa yellow wire din po ng regulator. And then pagkatapos po niyan, ito pong green ng ating regulator. I-connect naman po natin yan doon sa color green, doon po sa pinanggalingan ng stock regulator. So yun, dito po yan. Yan, ito pong green na to. Sa harness na po yan galing. Pabalik ng green na regulator. So bali, green to green. Color coding po niya para hindi po kayo malito. Yan po yung kanyang ground. And then, ang next naman po natin is yung color red at saka color black na galing po ng regulator. Pagsasamahin po natin yung dalawang wire na yan,
Ulitin ko po, yung kulay red at saka po yung kulay black. Pagdidikitin po yan at i-connect po natin sa kulay red ng ating pinanggalingan ng dating stock na regulator. Sa harness po yun. So yun, wag po tayong malilito sa kulay. Ito po palang pink at saka gray na color. Ito po ay yung kulay ng ating socket na ginamit na 6 wire. So yun, ito po ay nakakonect dito sa ating black and red ng ating regulator. Basta palagi po nating i-analyze yung mga color coding, lalo po dito sa ating regulator. Papunta po ng ating harness kung saan ito po yung dating stock socket ng ating stock regulator. Inat ko na lang din po dyan para po mas madali natin ma-connect. And next, move naman po tayo sa ating next color. Ito pong color pink. I-connect po natin yan dun sa color white ng ating stock socket. At ito naman pong yellow na natitira, i-connect naman po natin ito sa kulay black ng ating flasher relay socket. At dito mapapansin nyo po, lobot pa po yung ating battery at tinatry po natin i-start ang makina. At dahil mahina nga po ang voltahe, hard starting po ang ating makina. At once na-start na po ang ating makina, aangat na po ang voltahe niyan at tayo po kasi ay naka full wave na. Bakit lang At dito po mapapansin nyo po umangat na po yung ating voltahe dahil po umandar na po yung ating makina. Kapag po ganito yung ating voltahe, indikasyon po ito na successful po yung ating ginawang pagpo-full wave sa ating motor. Normal lang po yan sa mga naka-full wave. At kung aabot naman po siya ng 15.5 hanggang 6 volts, overcharge na po yun at hindi po yun normal. At kung may mga accessories naman po tayo, gaya po ng mga ilaw na malalakas, dapat po na maintain niya yung 12 volts kahit po naka-minor lang yung ating motor. So yun lang mga idol, sana po ay nasundan ninyo yung aking pagwawiring at sana po ay may natutunan po kayo. Marami pong klase ng diskarte ang bawat mekaniko at ito pong pinakita ko, ito po yung diskarte ko. At kung may mga mekaniko naman po dito na may diskarte yung sarili nila, pakishare naman po ng inyong diskarte. So yun lang, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye!